day. Hallelujah. Ano po, kung Sunday ay nandito na sila Ate Jaja, ano, praise the Lord. Hallelujah. Siguro Ate Ja, alis kayo dyan siguro mga 3 a.m. in the morning kung kaya nyo. Ano po, para mas adjust na kayo dumating ng Sunday para hindi naman kayo gahol sa oras. Ano? Or kung kaya nyo po ng Sabado, pwede rin naman, 'di ba? Masimba muna. Sige. Hallelujah. Pwede naman, para Sunday, ay nandito na. Amen. Glory to God, di ba? So, abot na abot naman po yan. Malapit lang naman ang Quezon. Praise the Lord Jesus. Mga 3 p.m. daw po kami mabiyahe. Okay. So, ayun, praise the Lord. So, by night ng linggo or ng Sunday is nandito na po kayo. And meron pa po kaming ibang errands, like for example, yung ating pagpabalengke, kailangan na rin po namin mamalengke, and yung bilhin na yung iba nating mga dapat bilhin. So glory to God. At sa Monday ng umaga ay mag-aayos po kami ng venue at saka ayusin po namin yung ibang So medyo busy na ang person, busy na ang inyong tatay sa pananampalataya. Glory to God. So praise the Lord. So let us proceed on to our topic for this night. Ang topic po natin is what is honor. Ano nga po ba yung honor or yung tinatawag nating honoring? So marami po sa bawat isa sa atin ay hindi po natin or wala po tayong masyadong idea what is honoring. Po ang akala natin pag honoring ay nag-bless ka lang kay pastor o kaya naman ay nangungupo, nagpo at opo, sumunod ka sa pinapagawa. So pag sinabing honoring, let us say, sabi po dito, what is honor? Honor means fulfill an obligation or keep an agreement. Pag sinabi daw pong honoring, dalawa daw po ang ibig sabihin, to fulfill an obligation. So kapag ka daw po tayo ino-honor natin ang Panginoon, malamang ipo-fulfill natin yung obligation natin sa Kanya or yung agreement or yung kasunduan natin sa Kanya. Or yung ating covenant sa Panginoon. So yun daw po ang honoring. So maraming tao, akala nila nag-o-honor na sila or marami sa atin bilang Kristiyano, akala natin nag-o-honor na tayo pero hindi natin alam, hindi pa po tayo nag-o-honor in our action. Dahil ang honoring, sinabi po dito, it fulfill an obligation or keep an agreement. Yun daw po ang honoring. Di ba? So, masasabi po ba natin na yung ating mga OFWs ay nag-o-honor sa pinapagawa ng Panginoon? Masasabi ko pong yes, as long as they fulfill their obligation, as long as they fulfill the agreement that they have in the Lord. Some OFWs ay meron silang agreement sa Panginoon towards their finances. Yung iba po ay para mag-support, yung iba naman po ay nakaplan sila sa atin as a partners, yung iba naman po ay nakaplan as a supporters mismo. So yun po ay agreement nila sa Panginoon. 'Di ba? Kaya nga tinatanong natin, ano po ba ang sinabi ng Panginoon sa iyo or ano po ba ang nasa puso mo? Yun nga yung sinabi ko sa kanila. At sa pag-fulfill nila ng kanilang agreement or sa pag-fulfill nila ng kanilang oras na ibinigay kay Lord or kung ano ang command ni Lord sa kanila, sila po ay nagiging honored pa rin or nag-o-honor pa rin po sila. Okay? So nagigets po natin. So kahit pala tayo ay nasa online lamang, masasabi po pala natin na we honor the Lord, we honor the church, and we honor each and every one of us because we fulfill our agreement or our obligation unto the Lord. Di ba parang napaka-amazing ng ginagawa ng Panginoon sa atin na parang nasanay na tayo. Alam niyo po yun, minsan kapag wala po kaming gawain, sinasabi nila, Pastor Carl, meron po bang G-Meet ngayong gabing ito? Di ba parang nasanay na din po sila na parang hindi sila makakatulog nang wala po yung gawain. Amen? So sinabi po dito, let us proceed unto the word of the Lord in Matthew 7:12. Sabi dito, so in everything do to other what you would have them do to you, for the sums up the law and the prophet. Alam niyo po mga kapatid, pag sinabi po nating dishonor, ito raw po ay to fail to observe or to respect an agreement or principle. Pag sinabi daw pong dishonor, ito daw po ay pag-fail natin or failure natin to observe or to respect an agreement. So ibig sabihin, kapag tayo ay merong agreement kay Lord, lahat ng ikapu ko ay ibibigay ko sa iyo, Panginoon. O kaya naman yung ating mga pledges sa Panginoon, unang sahod or offering, ibibigay natin sa Panginoon. Pag daw tayo nag-fail doon, we dishonor the Lord. O kaya naman, ay ikinumit natin sa Panginoon, Lord, magkukumit ako kahit nasa online lamang kami, magkukumit ako sa WTJR. So if you don't do that, you fail, to
to that principle, ano po ang tawag po doon ay dishonoring. Ano po? So ibig sabihin, as long as we are under the vision, the mission, the core values of Walking the Jesus Road Ministry, kahit saan man po tayo nagsiserve ngayon, ano po, that is our main goal. Ano po, to win, to train, to join, and to release them in the mission that God has given unto them. So many gifted people nowadays has this kind of dishonoring mindset, a mindsetting of being entitled in a particular way, specifically in the concern of showing and releasing something from their gifts. Ano po, so marami daw po mga gifted people nowadays na nagdi-dishonor sila nang hindi po nila alam. Ano po, bakit? Because they think, ano po, na kapag ka po sila gifted na or kapag alam na nila yung lahat ng kanilang gagawin ay okay na. Pero hindi nila po nakikita na their mindset is dishonoring mindset. Ano po, alam ko, this past few days ng buhay natin or this past few weeks ng buhay natin, na-experience po natin na tayo po ay na-encounter natin yung mga moments na parang meron tayong, alam mo yun, alam niyo yun guys, yung parang na-encounter natin na Lord, nag-dishonor ba ako or na-dishonor ko ba or nagawa ko ba yung principle na ipinapagawa mo. 'Di ba? Kasi katulad nga ng pag-uusap namin kanina ni Kuya Yo na maraming itinuro ang Panginoon actually na ang Panginoon talaga is namumove siya doon sa principle and protocols and patterns ni Lord. Ano po, kahit pa anong anointed mo, if you are dishonoring the principle, the protocol, and the pattern of God, wala pong mangyayari sa iyong ministry. Pero kahit na po hindi ka anointed, pero kapag ikaw ay palasunod or ikaw ay ginagawa mo yung protocols, yung patterns and principle of the Lord, grabe po ang mangyayari sa ministry na ipinapagawa sa iyo ni Lord. Kaya minsan makikita natin, bakit yung mga hindi anointed na mga church, bakit ang bilis nilang lumago or bakit ang bilis nilang lumaki? Grabe yung kanilang mga leader. 'Di ba? Pero bakit kaya? Because of honor. Alam po nila kung paano sila mag-o-honor. Alam nila kung paano sila gagalang sa nakakataas. Alam nila kung paano sila mag-o-honor doon sa kanilang service. Alam nila kung paano nila i-honor yung time, yung treasure, yung talent, i-honor yung kapwa, i-honor yung kanilang mga shepherd, i-honor yung kanilang mga kapwa leader, i-honor yung kapwa nila mga members. Ano po, lahat po ng yan ay parte po ng principle ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, so in everything, do to other what you would have them do to you. Diba, gawin daw natin sa iba kung ano yung gusto nating ginagawa sa atin. Diba, kaya mga kapatid, alam nyo, kung gusto nating i-honor tayo, mag-honor kayo. Kung gusto nyong irespeto kayo, magtanim kayo ng respect sa iba. Kasi kung gusto mo lamang ng respeto pero hindi ka naman rumerespeto dahil balahura yung ugali mo, ay kapatid, kahit balibaliktarin mo po ang earth, no? Kahit gawin mo pa siyang Rubik's Cube, ano po, ay hindi mo po magagawa yon or hindi mo mahihingi yon sa ibang tao. 'Di ba? Kung ano po ang dapat nating or kung ano ang nais mo ngayon, itanim niyo na po ngayon. Ano po, ngayon pa lang mga kapatid, nagsisimula ka man o hindi, magtanim ka na ngayon kung ano yung nais mong maging or kung ano yung nais mong seed na anihin mo sa mga darating na future. Nagigets po natin. Kaya nga lagi kong ipinapaalala sa bawat mga planters and pastors ng WTJR at ng ibang mga ministry na nagtitraining sa amin. Lagi kong sinasabi sa kanila na isa, dalawa, tatlo man ang kanilang mga tinuturuan, ibigay nila yung 101% or 100 or 200 plus % ng kanilang paglilingkod kay Lord. Bakit? Kasi pagtatanim mo na yun eh. 'Di ba? Sinisimulan mo nang ibigay yung buong buhay, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo para sa ginagawa mo sa Panginoon. Nagigets po ninyo mga kapatid. That's why sinabi doon, everything. Ano, so in everything, do to other what you would have them do to you. Kasi merong principle ang Panginoon. Tandaan niyo po yung principle ni Lord. The measure you use is the measure that God uses unto you. Alam niyo kapag kayo matagal magpatawad, matagal din kayong papatawarin. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit may mga pagkakataon sa buhay ninyo na bakit gano'n, na-renounce ko naman, pero bakit gano'n? Hallelujah. Na-renounce ko naman pero bakit parang guilty pa rin ako? Parang nandun pa rin yung shame, nandun pa rin yung fear, ginugulo pa rin ako sa isip ko. Baka may kulang. Ano po? Hanapin natin kung ano yung kulang. Ano po? Hallelujah, Jesus. Nagigets po natin. Baka mamaya may mga bagay tayong ginagawa sa iba, pero ayaw naman natin ginagawa ito sa atin. Okay? Nagigets po natin mga kapatid. Kaya, ganun din. Ano po, sa bawat isa sa atin, ako personally, yan yung lagi kong sineset sa aking sarili, ano po, mapa-leader man or member, kapag may nag-chat sa akin, automatic magre-reply ako. Unless may tinuturo ako sa'yo, hindi talaga kita re-replyan.
Ano? Unless meron akong bagay na itinuturo sa'yo, yun. 'Di ba? Kasi kailangan mong matuto. Ano po, at may mga pagkakataon din naman na kapag nonsense naman yung sasabihin, hindi ko na gaanong nire-replyan kasi para saan pa't magbibigay ako ng sobrang oras para sa mga nonsense na bagay. Nagigets po natin? Kasi gusto ko kapag nagbigay tayo ng oras or nagbigay tayo ng time, yung kapaki-pakinabang naman, 'di ba? Yung meron naman tayong mapupulot na magandang bagay, 'di ba? Kaya nga kapag Sunday, nagkakaroon kami ng simpleng kwentuhan dito sa bahay, ano po, mini-make sure natin na magkaroon naman tayo ng magandang kwentuhan, yun namang kapupulutan ng aral or magandang palitan ng wisdom, ano po. Hallelujah, Jesus. At katulad niyan, may mga darating tayo ng mga kasama natin sa iba't ibang lugar, yung ma-enjoy nila yung stay nila, yung hindi naman sayang yung kanilang pinamasahe. Yung tipong yung kanilang libong gastos, eh pag bumalik naman doon ay talaga namang sila'y busog na busog, hitik na hitik at talaga namang sila po ay nag-uumapaw sa wisdom, knowledge, and understanding na kanilang natagpuan. At sabi pa po dito na for this sums up the law and the prophets. Alam nyo minsan, may mga pagkakataon tayo na ayaw natin na hindi tayo nire-replyan, pero tayo naman, gustong-gusto, ginagawa naman natin sa iba. Nagigets po ninyo? Hallelujah, Jesus. Specifically mga leaders. Ano po, pagdating po sa mga leader, ay naku, ayaw na ayaw ko po yung 10,000 years na po bago mag-reply. Ano po, pinaka nakaka-disappoint na moments po yun, na leader ka na pero 10,000 years ka bago mag-reply. Ano po, so alam nyo po, dumating din naman po ako sa point ng buhay ko na napaka-busy ko pong tao, to the point na nasa Dunkin Donuts kami, bawal mag-cellphone, pero ginagawan ko po ng paraan para po ako ay makapag-message or makapag-reply ako agad-agad. Ano, even may mga pagkakataon na ako'y nasa duty. Nagigets po natin mga kapatid, kasi ayaw ko na dumating yung pagkakataon na kapag ako naman yung hihingi ng pabor, hindi naman ako replyan. Or kapag ako naman yung may hinihingi, or ako naman yung nag-a-ask or may tinatanong, eh, hindi naman ako replyan. Ano kasi naranasan ko po yan dati. Isang linggo na nakalipas yung chat or yung text ko, then saka pa lamang ako re-replyan, ay talaga naman, sinasabage ko, eh hindi na kailangan, salamat sa reply, ganun na lang ang nire-reply ko. Kasi nakaka-disappoint po yun para sa iba. Ano po, kaya kung may pagkakataon po kayo, ano po, lagi nyo pong iset sa inyong mga sarili yung measurement or principle ni Lord. Ano po, ang principle kasi ng Panginoon, yun yung nagpapamove sa Kanya eh. Di ba? Hallelujah, Jesus. Imagine nyo po, di ba, kung sa mga tao pa nga lang, ang tagal-tagal mo na mag-reply, paano pa kaya kay Lord? Di ba? Eh baka pag tinawag ka ng Panginoon, ang tagal mo mag-respond. Baka pag tinawag ka ni Lord, eh, ang tagal-tagal mong sumagot, may uutos na sa iyong Panginoon, may ikukumad na si Lord. Pagpapala na pala yun, wala ka pang napala. Kasi bakit? Ang tagal mo. 'Di ba? Alam niyo po, may isang bagay akong natutunan sa spiritual father ko na nais kong i-share sa inyo. Ang sabi ng spiritual father ko, lahat ng bagay na pwede mong gawin ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Kasi yung mga bagay na pwede mo nang gawin ngayon, tapos ipagpapabukas mo pa, 'di ba? Ay maaring maging kasayangan na 'yon. Ano, may pwede ka pang may magawa pa doon sa ekstrang oras mo bukas, pero dahil pinagpabukas mo pa yung dapat mong gawin ngayon na, eh nagsayang ka na ng oras. Ano po, so pinaintindi sa akin ng spiritual father ko dati na kung kaya mong manalangin ngayon, ano, kaya totoo 'yon, yung minsan na pag-usapan namin ni Ninang Dana, na kapag may humihingi sa iyo ng panalangin, kahit nasaan ka pa, kahit naglalaba ka, kahit nagluluto ka, ano po, dapat ipanalangin mo. 'Di ba may humingi po sa GC ng prayer, kahit di ka na mag-reply, ipanalangin mo, pumikit ka lang saglit, ipag-pray mo lang, hindi naman kailangan sobrang habang-haba. Hindi mo naman kailangan na sobrang grabe naman panalangin. Simpleng panalangin ng Father, in Jesus' name, nangingi po ng panalangin sa GC namin. Lord, I declare yung kagalingan, Panginoon, sa buhay niya. I declare, Panginoon, ganito, ganyan. Ano po, so nagigets po natin mga kapatid. Ano po, katulad na lang po ngayon mga kapatid, I am asking for your prayers para sa Tibet at saka sa Nepal. Ano po, grabe po yung nangyari sa kanila. Ano po, nabalitaan nyo na po ba yung nangyari sa kanila? Grabe po, nagkaroon sila ng flash flood at talagang wash out. Ano po, more than hundreds of buhay yung kinuha doon sa kanila. Imagine nyo po yung gods nila na ang taas-taas na nakaganon yung parang rebulto doon. Imagine nyo po, halos nakalahati po yun. Alam niyo yung parang sabi ko, Lord, dati napapanood ko lamang yun sa mga movie, yung kalahati ng Liberty. Ngayon, nakita ko talaga doon, grabe po. Ano po, pinapanood ko po yung video na kuha ng mga taong nandun sa taas ng mountain. Grabe. Sobra po. Talagang as in lahat po ng nadaanan. Walang building, as in lubog lahat. Ano po, wash out lahat. Alam nyo, nakikita ko yung mga tao dun sa video na nagtatakbuhan. Alam nyo po yun, unti-unti silang nilalamo ng baha na yun. Unti-unti silang natatabunan ng baha na yun. At grabe po,
Alam nyo, may isa pa akong napanood kanina, sorry people of God kung may kumakain, pero alam nyo yun, yung habang hinihila yung tao na yun, as in wala na po siyang kalahating katawan. Alam mo yun, para po siyang kinain ng perana, alam mo yun, para siyang pinagpiesta ng pating, siguro sa sobrang layo ng kanyang, may bumangga na sa kanyang mga mga puno, bumangga na siya sa mga bato, ganyan, na luray-luray na yung kanyang katawan, na hati-hati na, Diyos ko Lord. Sabi ko kanina nung pinapanood ko, Lord, parang, ay, naku Lord, sabi ko, glory to Jesus, sabi ko, salamat pa rin Panginoon sa palagi mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat pa rin Lord sa protection na ibinibigay mo sa amin. Kahit na ang bansang Pilipinas ay maraming kurap at maraming kurakot, binabaha, binabagyo. Pero Lord, praise the Lord, hindi naman itong mga bagay na ito ay hindi naman nangyayari sa amin. Or nangyayari sa bansa namin. Sabi ko, grabe. At grabe po ang nangyari doon. Talagang as in, hindi nyo po kakayanin na makita yung mga bata, yung mga matatanda, kung paano po sila nilamon noong na yun. Makikita mo, gano'n na lang sila kaliliit, nagtatakbuhan sila, talaga grabe. Pati mga kable ng kuryente, imagine nyo po yun, pag bumagsak pa lang yung kable ng kuryente doon sa tubig, di ba? Patay ang lahat ng mga patay lahat ng mga nakaano sa tubig kasi yung kuryente noon pupunta yun doon sa tubig. And grabe po, as in wasak, as in ay hindi ko talaga ma-explain. Alam mo yung napapanood ko lang dati na yung mga tsunami, doon ko talaga nakita para siyang isang imagine nyo po yung yung dam. Imagine nyo po wasak yung dam, wasak yung tulay, na dinaanan ng tubig na yun. Ganun kalakas yung pressure ng tubig. Imagine nyo kung isipin mo na lamang kung yung tao, yung dam na wasak ganung ilang tipak ng ilang patong-patong ng mga bato at semento yun nawasak, yung pa kayang tao, babagsakan ka pa ng mga yun. Di ba? Glory to God. Napakagrabe. Kaya I'm asking for your prayer, people of God, para sa bansang Nepal. Naway makabangon sila. At yun po ay isang paalala din po sa ating mga Kristyano, na ito na yung panahon, na wag na tayong patamad-tamad. Hindi na ito yung panahon para pagpukusan mo pa yung emosyon mo, yung mga ilusyon mo, yung mga kung ano-anong bagay sa buhay mo. Ito na yung panahon para gawin na natin yung pinapagawa ng Panginoon. 'Di ba? Kasi kung hindi natin gagawin ngayon, kailan pa? Bukas, makalawa, sa susunod na araw, hindi natin alam ang bukas, mga kapatid. Hallelujah Jesus. At sabi po dito, have them do to you for the sum of the law and the prophet. Alam niyo po, kapag ginawa daw po natin itong principle na ito, na gawin mo sa iba yung gusto mong gawin din nila sa iyo, ay sinasum up na natin or ginagawa na natin yung law and the prophet. Ibig sabihin ng law? Yun po yung mga kautusan ni Moises, at yung prophets, yun po yung mga prophetic word or mga propesiya ng mga propeta noong panahon or noong Old Testament. Hallelujah Jesus. So number one thing that I can share with you, people of God, we need to honor God's principle in a church or in a specific or particular ministry. Alam niyo po, kailangan po nating i-honor yung po mga principles na naituturo po sa atin, specifically sa ating mga church o kaya naman sa mga particular ministry kung saan po tayo nandoon. Diba? Sabi pa dito, look, people of God, you have given time to teach. Example, while you're teaching somebody, interrupted you saying, stop, your false God speaking to me saying this and that and totally disrespectful. Kaya mga kapatid, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga tao na kapag may tanong tayo, 'di ba, naalala ko doon sa ministry po nila Sis Beverly, pagkatapos po ng gawain ay merong question and answer or Q&A sa atin, merong insight kasi yung mga hindi natin naintindihan, pwede naman po natin yung itanong doon or pwede nating i-clarify. Nagigets po natin, wag lang yung may nagsasalita pa, may nag-i-interrupt na. Kasi alam nyo po, sa matagal ko na pong pag-ministry online, naranasan ko po na nagsasalita po ako ng ganito, nagtuturo po ako, tapos may nang-i-interrupt po sa akin. Naranasan ko naman po, nagtuturo akong ganito, tapos may nagpa-flash po ng pornography dyan, or ng mga bold. Grabe. Naranasan ko pong lahat yan, mga kapatid. At sabi doon, that is a disrespectful act. So ganun din, kapag tayo po'y umaattend ng ating mga Sunday service, kapag tayo may mga guests, or even walang guests, kahit yung ating mga pastor or leader, yung nagsasalita or ini-assign sa unahan, kapatid, makinig po tayo. Huwag naman tayong kwentuhan ng kwentuhan. Kasi alam niyo po, kapag ginagawa natin yun, chikahan tayo ng chikahan, di ba? Kulitan tayo ng kulitan. Alam niyo po, mga kapatid, that is a dishonoring act. Alam niyo po, hindi po kami ang dinidishonor ninyo kapag ginagawa po ninyo yan. Ang dinidishonor niyo yung nagsugo sa amin para sa message na yun.
Imagine nyo po at nakaka-distract. Merong iba, ang lalakas pa ng mga bunganga. Alam mo yun? Nakaka-distract sila doon sa mga nakikinig. Nakaka-interrupt sila doon sa mga totoong nakikinig. Ano po? Kaya ako dati nang ko, nang susupla ako ng mga ganyan. Pag yung mga katabi ko po ay maiingay, di ba? Talagang ganun. Minsan tinatakpan ko yung bunganga. Ano po, huwag kang maingay, makikinig ako. Di ba kung ayaw mo makinig, lumayas ka dito or lumabas ka na lang kasi nai-interrupt mo yung pinapakinggan ko. Eh, nasa focus ako eh. Di ba, magdadaldal ka. Di ba, parang ganyan. So, this will show you disrespect. Ano po, kahit naman po sino, kahit naman siguro yung teacher natin or kahit naman po sino nagtuturo, it will become disrespectful kung tayo po ay magsasalita habang may nagsasalita din. Ano, naranasan ko din po na nagmi-minister po ako, may ganyan din po. Nagpa-prophesy ako, nagdi-deliverance and healing po ako that time. Ano po, tapos may nag-interrupt, kumuha din ng mic at sila na po, alam nyo, ang ginawa ko, binaba ko ang mic ko, bahala ka sa buhay mo dyan. Iniwanan po, lumayas ako. Ano po, iniwanan po, bahala ka sa buhay mo dyan. Diba, epal ka. Diba, ikaw na ang mag-minister dyan, I don't care o na mangyari dyan. At hindi na lang mo po ako nakialam. Diba, kasi disrespectful yun. Diba, at minsan yung mga tao kung gumagawa nun ay minsan ay sila pa nga po yung mga taong grabe-grabe kung maghingi ng respeto or manghingi ng honoring. Nagigets po natin? So pag sinabi pong respect, sabi dito, avoiding harm or interfering with. Pag sinabing respeto, ibig sabihin nag-a-avoid tayo ng harm. Alam nyo po, minsan hindi naman po kailangan na maging rude or maging bastos tayo sa iba. Alam nyo po, isa sa mga bagay na natutunan ko yan. Pwede kang makisama nang hindi ka nakikisama, mga kapatid. Ibig sabihin respeto. Kaya mong rumespeto. Hallelujah, Jesus. Diba, para sa akin, mga kapatid, sa mga nag-i-evangelize, hindi naman po masama na yung mga, halimbawa, katulad ng mga Pride March, yung mga piyesta-piyesta, hindi naman po masama na ating pong, kung tayo man po ay kontra diyan, diba? Pero hindi po kasi yun yung tamang platform, para tayo po ay mag-speak ng kung ano-ano. Nagigets po natin? Diba? Kasi alam mo na yung mga tao doon, hindi naman sila makikinig eh. Wala naman pong pakikinggan yung mga taong nandoon kasi bakit? 'Di ba? Kasi ang ibabato nila sa iyo disrespect ka. Kasi oo nga naman, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Si Jesus ba, nakita niyo ba na sinupla niya yung mga Pariseo at Saduceo? Nakita niyo po ba na nag-interfere siya kapag may mga Pariseo at Saduceo nagsasalita? Wala siyang ginawang ganun. Yung mga Pariseo ang gumagawa kay Jesus noon. Pero si Jesus, hindi mo siya nakita nag-intervene or nag-interfere doon sa mga Pharisees. Sa kung ano yung kanilang itinuturo. Nagigets po natin. So that is respecting. And that is very important. Kaya nga sabi ko sa mga nag-i-evangelize, magpaalam kayo, di ba? At minsan demonstrate na rin ito sa atin ni Tatay Bishop, ng Bishop Chad, na kapag siya po ay nagmi-minister sa labas, sabi nga nila Nanay Ann, kasi sila yung nakasama ni Tatay Bishop, na talagang nagpapaalam siya. May mga pagkakataon pa nga daw na humiram pa ng megaphone doon sa gwardiya. Hallelujah, Jesus, di ba? So sa mga ganung pagkakataon, hindi po tayo lalayuan ng mga tao instead of makikinig yung mga tao because of naging respectful tayo para sa kanila. Nagigets po natin. Kung hindi po pwede na tayo po ay general evangelism, try mo mag one-on-one na lang. Yung hindi ka makakaabala or hindi makaka-interfere ng iba. Nagigets po ninyo? Diba? I'm not against to that, mga kapatid, pero gawin naman natin ng tama. Gawin natin ng decente. Si Paul nga nagturo sa atin na maging decent at saka dapat nasa order tayo. So gawin din natin siya with decency. Huwag naman po yung para tayong porket kasama mo si Lord. Alam niyo po, ito yung nakakatawang example ko sa inyo, mga kapatid. Alam niyo, may member kami dati na nung time of COVID, hindi siya nagmamas. Alam niyo po, ang sabi niya pa noon kay Kuya JR, meron naman daw siyang Panginoon. Ganyan pa ang command. Sabi niya, hindi na daw siya nagmamas kasi meron naman daw siyang Lord. Sabi ganyan. Sabi, sige, pag nahuli ka, di ba? Pag nahuli ka, tutuktukan kita. Di ba? Hindi mo ba alam na nasusulat na we need to honor the authorities? Alam nyo, hindi naman tayo nagmamas dahil takot tayo sa COVID. Nagmamas tayo kasi gusto lang nating irespeto yung authority or gusto nating sumunod doon sa authority, hindi yung masama. Nagigets mo ninyo? Mga kapatid, di ba part yun ng honoring? Di ba part po yun ng pagsasubmit or pagsasubject? Di ba nagigets po natin? Di ba kaya mga kapatid, kung yun po ay wala silang pakialam kung pinakamakapangyarihan pa yung Diyos mo o kaya kaya magpagaling ng Panginoon mo. Di ba ang pinakang po doon is the law. Kaya tumupad tayo. Di ba? May mga pagkakataon, may mga tao na against sila sa vaccine.
Hallelujah, Jesus. Takot na takot sila kasi daw ang mark of the beast. Diba? Hindi yata ang mga yung nagbasa ng Bible. Hindi yata yung mga yung nakaintindi doon sa tinuro. Ang sabi doon, tatatakan sila. Diba? Hindi naman sinabing tuturukan. Hindi naman sinabing lalagyan sila ng kung ano paman. No? May mga tao na, hindi daw sila nagpaturok nung time of COVID. Alam niyo po, hindi po kami nagpaturok doon dahil hindi po kami nagpaturok or hindi po kami nagpalagay ng vaccine na yun dahil sa kung ano paman. Alam niyo po, ginawa namin yun just to submit. Nag-submit lamang kami in the government. Nag-submit lamang kami dahil yun po ay kailangan. Yun po ay needed. Nagigets po natin. At saka sinabi ng Panginoon, kung lason man yung itinurok sa iyo, sabi ng Panginoon, hindi ka maaano. Kahit pa po lason pa po yung itinurok sa iyo, hindi ka po maaano sapagkat protektado ka ng Panginoon. Diba? At nakita namin kung paano kami protektahan ng Panginoon. Diba? Nakita natin kung paano tayo i-protection ni Lord. Nagigets po natin. Merong mga tao na very skeptic ang kanila pong mga pag-iisip. Ano po? Na pag in-related sa science, pag in-related sa medicine, ay ayaw na nila. May mga ganong religion, ayaw nila sa mga doktor. Kapatid, di ba? How true is the Bible? Pag pinag-aralan nyo yung bibliology, even archaeology, sinusuportahan. Ibig sabihin, ang science, hindi natin kalaban. Ang science ay kakampi natin, mga kapatid. Di ba? Mga buang kayo. Di ba? Kung ano pinapapaniwalaan ninyo sa buhay. Di ba? Nakita nyo lamang na may mga computation doon ng 666, ganon. Di ba? Dengbak siya, ganyan. Di ba? Yung ganto, yung ganyan. Di ba? Hallelujah. Tignan mo yung mga takot na takot ng pandemic, sila mga unang nangamatay. Di ba? Hallelujah, Jesus. May nabalita ba kayo na pulubi? Pulubi, nasa labas, wala nga bahay. Di ba? Hallelujah, Jesus. May nakita po ba kayong pulubing namatay dahil sa COVID-19? Sino mga nangamatay? Yung mga mayayaman. Bakit? May pera eh. May pambayad. Bakit? Pinaperahan lang naman ng mga ibang mga ahensya yung mga may pera. Nagigets po ninyo? Di ba? Ito naman si foolish, sinabi, may COVID ka. Hirap na akong huminga. O ayun, natuluyan, namatay na. Diba, bakit? What you believe? Diba, imagine nyo po mga kapatid, noong mga panahon na yun, talagang ang kaaway po ay nandiyan dyan, nagkanda ubo-ubo kami, wala kami pakialam. Di ba? Kanda ubo-ubo na kami, sipon-sipon na kami noon, wala kami pakialam. Bili lang kami ng paracetamol tsaka biogesic, o kaya naman ay Newsep, okay na. Di ba? Salabat-salabat nga lang kami dati, hindi makalabas. Hallelujah. Pero God's good. Buhay pa naman tayo ng 2026. Di ba? Yung nga yung sinasabing kung ang oras mo ay hanggang doon na lamang, ay hanggang doon na yun. Kahit anong gawin mong magic. Kahit lagyan ka pa ng lahat ng tubo doon sa ospital, isaksak na sa iyo. Kung talagang hanggang doon ka na lang, hanggang doon na lang ang buhay mo. Di ba? Hallelujah, Jesus. Di ba? Noong 2022 nga, naka-ECQ na noong mga time na yun eh. Tinan mo. Di ba? Yung aking spiritual father may sakit siya sa heart. Pero alam niyo po ba, hindi naman heart ang ikinamatay niya. Hindi naman cardiac arrest, hindi naman po yung sakit sa puso niya. Kinamatay niya po yung sobrang dami niyang gamot na iniinom. Di ba? Nag-failure na yung kanyang kidney because of sobrang tapang ng kanyang pati yung kanyang atay, lahat ng ibang organs nila. Imagine niyo po yung mga kapatid. Sabi ko nga, grabe pala Lord. Di ba kaya pala binuhay mo pa yung spiritual father ko that time, hindi siya mamamatay dahil dun sa heart attack. Hindi siya mamamatay doon. Ang ikakamatay niya ay yung ganun. Nagigets po ninyo? Hallelujah, Jesus. So we need to understand, people of God, na yung pag-respect natin or yung respeto natin sa iba, yun po ay nakakatulong. Yun po ay ang pag sinabing respeto, ini-avoid mo lang yung any harm. Imagine nyo, alam nyo na mga Muslim yung lugar, tapos doon kayo magpipreach. Di ba? Parang hello? Di ba? Parang ka naman naghasik sa damuhan. Para ka naman naghasik ng tanim sa damuhan. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. Huwag mo nang pahirapan yung buhay mo, 'di ba? Doon ka maghasik doon sa tamang hasikan, doon ka maghasik sa mga medyo matatabang lupa, yung mga lugar kung saan pwede kang mag-preach niya ng malaya ka. Nagigets po natin, mga kapatid. Are you with me, people of God? So yung pong i-share ko sa inyo, it is better to work wiser than harder. Kaysa pahirapan mo naman yung sarili. Imagine mo, meron po ako dating member na nag-preach doon sa loob ng pumasok siya sa mga grupo ng mga witches. Tapos doon siya nagpe-preach, sabi ko, 'di ba? Kung hindi ka naman din nga naman, 'di ba? Ngalingali ko ng kaltukan. Ayun, yung isang isinama niya dahil hindi po ready. Ayun po, 'di ba? Dumating sa panahon na halos 2 years. Akala niya po mamamatay na siya. 'Di ba? Para sa lang, sa simpleng hindi niya alam kung bakit.
Ano po, sabi ko, maaring yan ay nangyari na rin yan. Maaring yan ay dahil din dyan sa pag-join ninyo sa, imagine mo naman mga kapatid, pupunta sila ng grupo ng witchcraft, magpe-preach ka ng gospel doon. Di ba? Meeting nila yun eh. Di ba? Hallelujah, Jesus. Nagigets po natin? Alam niyo ho ba yun? Bakit po kaya yung mga witches, hindi sila basta-basta pumupunta ng church, ng mga anointed church? Diba? Hindi sila pupunta doon. Alam nila madideliveran sila eh. Ang pupuntahan nila yung mga walang anointing. Yung mga patay na church. Diba? Bakit? Marami sila matatarget na soul doon. Nagigets po ninyo? Are you with me, people of God? Diba? Hindi sila tatarget ng talo sila, oy. Diba? So, ganun din para sa atin. Alam mo na palang lahat ng mga nagtitinda doon ay Muslim, ay bakit doon ka magpe-preach? Diba? Mag-preach ka dito sa mga kalsada, yan. Diba? Marami doon. Marami kang pwedeng ano doon. Diba? Lost, unbeliever, mga mga limited people, di ba? Nagigets po natin. So, it is very important, mga kapatid. Showing respect is a disregarding of your own feelings, wishes, rights, or tradition of other. Ang respeto, ito raw po ay nagpapakita na dinidisregard natin yung sarili nating nararamdaman. Di ba? Merong mga, ewan ko na lang talaga, hindi ko ma-spelling. Alam mo yun? Mga timang. Alam nyo po, di ba? Pupunta sila sa mga lugar kung nasan yung mga Muslim na Muslim area. Magpe-preach ng word of God. Tapos pag nakipag-argue o kaya naman na bato o kaya naman ay nasapak doon, eh magrereklamo sila, pine-persecute daw. 'Di ba? Maghahanap pa yan ng kakamping mga Kristiyano. Alam talaga, pine-persecute ka doon, grabe. Pag-pray natin sila. Tingin mo na mababakapan ka ni Lord. 'Di ba? Hallelujah. 'Di ba? Para ka naka-drugs noon. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. 'Di ba, naalala ko po yung isang balita, ano po, nalangot siya sa droga, ano po, tapos binasahan ng nirecite ng mga Bible verse yung mga police, ano, 'di ba? Akala mo naman bakapan ka ni Lord doon, 'di ba? Yung isa pa na balita sa Reels, bago magnakaw na nalangin muna, 'di ba? Tingin mo naman bakapan ka ni Lord doon eh. Hindi naman maganda yung gagawin mo, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Nagigets po ba natin? So Matthew 7:12 sabi dito, so in everything do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophet. Ang example natin, somebody has task, you interfere in that said task. Ano po, may mga pagkakataon po na hindi natin maipapakita yung pag-o-honor natin kung may mga pagkakataon na we are interfering the task of other. Diba? Yan ang sinasabi ko sa bawat isa na kung may problema ang ibang church, huwag niyong papakialaman. Ano po, huwag niyong papakialaman. Meron sila mga elders, meron sila mga leaders doon unless nag-submit sila sa inyo. Ano po, alimbawa ako, makikialam ako sa isang matter unless nagsasubmit sila sa akin, unless subjected sila sa akin. Pero kung hindi, bahala kayo. Diba? Wala akong pakialam dyan. Hindi ko yan tutulungan or hindi ko yan basta papakialaman. Kasi hindi naman ako kaabat pulong dun eh. Diba? Hallelujah, Jesus. Ginawa nila yung gulo na yan. Sabi nga ng tatay ko, diba, pag ikaw napapunta ka dyan sa gulo na yan, labasan mo yung sarili mong gulo. Diba? Ganun din. Ba't ka makikialam sa kanilang gulo? Diba? Asikasuhin mo na lang yung church mo. Diba? I-honor mo na lang. Diba? Kung magulo sila, eh, magulo. Di ba? Hallelujah, Jesus. Hindi ka naman tinawag para maging si Darna o kaya naman si Wonder Woman or si Spider-Man para lahat ng kaguluhan ay ayusin mo. Di ba may mga ganyan? Alam niyo 'yon, yung mga epal na mga pastor, mga leader or epal na mga member. Di ba pati kaguluhan sa church ng iba eh papakialaman pa. Di ba? Wala na pakialaman 'yun. Di ba? Pakialaman na lang natin yung ating mga sariling mga ano, hallelujah, Jesus. Nagigets po natin? 'Di ba sarili mo nga hindi mo pa maproteksyonan, papakalma mo pa yung iba. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. 'Di ba? Nabalitaan mo lang sa TV, nabalitaan mo lang sa TV nagkakagulo yung INC, makikialam ka. Hayaan mo sila. 'Di ba? Hayaan mo na silang mag-ayos ng kanilang gulo. 'Di ba? Ayusin na lang natin yung ating mga sarili at ayusin natin yung ating paglilingkod kay Lord. Hallelujah, Jesus. Kaya pansinin niyo mga kapatid, po, may mga pagkakataon na lumaki po ang WTJR, mag-anniversary na kami for over 2 years. Pero masasabi ko po na hindi po namin naranasan yung naranasan namin noon. Nung kami ay nasa mga former na ministry pa namin ay talaga namang grabe. Alam niyo po yun, kami po ay pinaiimbestigahan ng mga bishop dati, pinaiimbestigahan kami ng ibang mga pastor. No? Kasi may mga mali kaming moves or may mga mali kaming galaw. Pero kami ay natuto na kailangan pala na rumispeto tayo. Irespeto natin. Nagigets po natin, irespeto din natin yung kanilang mga paniniwala or yung kanilang beliefs. Because Philippines has freedom of religion. So nasa sa kanila yun. Kung pipiliin nila tayo, gawin natin yung the best.
para hindi na sila maligaw. Ano po, at kung hindi nila tayo pipiliin, okay lang. Na may mga pagkakataong pinipilit natin. Nagigets po ninyo? Huwag niyo pong ipagpilitan. Ang salita ng Panginoon hindi kailangan ipagpilitan. Ano po, ang salita ng Panginoon hindi kailangan ipagdikdikan sa kahit na sino man. Ano po, hayaan niyo. Diba? Kaya nga may mga pagkakataon sinasabi ko sa kanila, maging liwanag ka. Kasi yun naman ang sinabi ni Lord, be the lights. Ano po, yung mga tao, hindi siya inagaw ng Panginoon sa Pariseo. Yung mga tao ang sumunod kay Lord kasi nakita nila yung light or yung liwanag. Ano po, nirespeto na lang ng Panginoon yun. Di ba? Hallelujah, Jesus. Diba po? Praise the Lord. Ano? So, nawa po ay natuto po tayo. Ano po, in that matters. Glory to God. So, sabi po dito, 1 Peter chapter 2 verse 17, show proper respect to everyone. Love the family of believers, fear God, and honor the emperor. Ano po, yan po ang itinuro sa atin ng Panginoon sa unang Peter chapter 2 verse 17. Ano po, show proper respect to everyone. So, ipakita natin yung ating respeto sa kanila. Nagigets po natin? 'Di ba? Hindi po yan salita ng kung sino man, hindi po yan nanggaling sa akin, yan po ay nanggaling kay Lord. Ano, i-respect natin ang lahat ng tao. 'Di ba? Kaya respetuhin natin. Ano kung ayaw nilang makinig, respect. Ano po kaya ako pa ayoko Panginoon. Kaya ako mga kapatid, nais ko lamang i-share sa inyo, pag ang isang tao ayaw kang kausap, bahala ka. 'Di ba? Kung kakausapin mo ako, din kakausapin kita. Hindi dahil galit ako. Ano po? Kung irerespeto mo ako, irerespeto kita. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. At kahit pa man hindi mo ako irespeto, irerespect ko pa rin yung boundary mo, irerespeto ko pa rin yung space mo. 'Di ba? Kasi bakit? 'Di ba? Sabi ng Bible show proper respect to everyone. Kaya kahit na sino man, ano po, dapat pa rin silang irespeto. Irespeto nyo pa rin yung mga tao na yon. 'Di ba? Sabi ko nga, hindi ako babawi or hindi ako gaganti sa ibang mga tao. Papakita ko pa rin yung respect ko sa kanila. 'Di ba? Kaya ng mga pagkakataon na kahit na po mga tiyahin ko na, kahit na po mga kamag-anak ko na mismo ang nagda-down sa akin, nirespeto ko sila hindi po bilang kung sino man. Nirespeto ko sila bilang tiyahin, nirespeto ko sila bilang kamag-anak ko. At bilang mga tao na ginamit din naman ng Panginoon noon para kami makarating dito sa Manila. Nagigets po ninyo? Proper respect. 'Di ba? Alam niyo po dati, yung amin pong ministry, meron kaming pagkakataon na yung ministry namin dati, 3:00 po na madaling araw, talaga naman kami po ay nagpe-praise and worship, ganyan. Kasi ang tingin namin dati, basta kami naglilingkod kay Lord, pero wala kaming pakialam sa surrounding namin. 'Di ba? Kaya dumating yung point na kami po ay pinagbabawalan doon sa buong compound. Bawal po kaming mag-praise and worship sa buong compound. Bakit? Kasi po hindi namin nare-respeto yung iba. Hindi namin nare-respeto yung pahinga ng iba, hindi namin nare-respeto yung ibang tao. Kaya kapatid, kung tayo po ay naglilingkod kay Lord, ipakita natin yung respect. Huwag kayong balahura. Huwag niyo ipakita yung attitude ninyo na basura. Nagigets po natin? At sabi doon, honor everyone. Ano po, hindi lang po yung mga plaques natin, hindi lang po yung number 1 na honor the plaques, kundi i-honor din natin yung kapwa natin mga tao. Believer, unbeliever man. Ano po, kailangan natin i-honor. Ano po, pagdating sa paglilingkod kay Lord or pagdating po sa pagsuserve kay Lord, huwag nating ipagpilitan. Kung makinig sa iyo once, okay. Kung hindi, okay. Nagigets po natin, huwag nating pilitin. Ano po, hindi natin kailangan ipagpilitan. Nagigets po natin, pero ipakita pa rin natin yung support natin sa kanila, yung pagmamahal natin sa kanila. Hallelujah, Jesus. Nagigets po natin, mga kapatid. Alam nyo, may mga pagkakataon na nakakasama ko po yung ibang mga tao na, kasi mga unbelievers, may mga pagkakataon na, Pastor Carl, nahihiya kami sa inyo kasi makasalanan kami. Sabi ko, bakit? 'Di ba? May pagkakataon naman na ibinibigay ang Diyos. O 'di ba? May mga pagkakataon ako na makakapag-share pa rin ako sa kanila through doon sa respect na ipinapakita ko. Hindi porket ang kasama mo ay mga nakagawa ng kasalanan, iko-condemn mo. 'Di ba? Merong mga tao na ganoon, "Ay, ipokrita ka. 'Di ba? Walang hiya ka. Buisit ka. 'Di ba? Lumayo ka sa akin, makasalanan ka," and so on. 'Di ba? May mga ganoon, 'di ba? Respect other, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Tinan mo, doon mo makikita kung paano ka irerespeto ng mga tao. Alam niyo po, kapag pumunta kayo dito sa Kupang, kapag napunta kayo dito sa Kupang, makikita niyo, may mga pagkakataon na nasasabi nila sa akin, Pastor, 'di ba parang ang dami mo namang kakilala. Actually wala akong kakilala dito nung nagpunta ako. Pero natuto kasi akong rumespeto sa kapwa. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na yung church, hindi na pinagbabawalan doon sa compound namin. Pero alam niyo po ba dati bawal doon? Bawal magpatugtog doon, bawal lang kung ano man. Kasi dati nakalimutan nila yung boundary, nakalimutan nila yung respeto sa iba. Imagine mo may nagpapahingang may sakit, matutugtog ka ng napagkalakas-lakas. 'Di ba? May nagpapahinga doon sa kabilang gilid na nagtatrabaho,
Ang gagawin mo, doon mo pa itatapat yung speaker. Di ba? So, hindi siya nagpapakita ng respect. Ano sabi dito? Proper respect. Ibig sabihin, tamang respeto. Ano po? At ganun din, sa ating mga plaques, mga kapatid, pwede tayo magtuwid nang hindi natin sila naaagrabyado. Pwede tayo magtuwid nang hindi natin sila napapagsabihan ng masasakit na salita. Hindi porket naging masakit kang magsalita ay tama ka na. Tatamaan ka sa Panginoon pag gano'n. Proper respect, mga kapatid. Yun nga yung naalala ko nga yung sinasabi nila Nanay Anong na-encounter daw nila si Pastor Carl ay naituwid sila ng hindi po sila nasasaktan, kundi naituwid sila ng mas gusto pa nga nilang itinutuwid sila kasi bakit nakita nila yung love doon sa pagtutuwid. Kaya sa mga kapatid ko dito na mga pastor, leader, mga nagpa-plant ng kanilang ministry, gawin nyo po yan. Magkaroon kayo ng proper respect sa kahit na sino man tao, kay plaques mo man yan, o leader mo, o kahit na sino man. Diba, tratuhin nyo po sila ng tama. Love the family of believers. Sabi dito, mahalin natin yung pamilya natin na mga mananampalataya. Hallelujah, Jesus. Kaya ganun din ang ginagawa ko. I love the family of believers. Hindi po ako against sa mga ibang mga churches, ibang mga congregation. Mahal ko sila bilang kapatid sa pananampalataya. Pero kung ang tao na ito ay nandiyan na para makipag-argue, para lang masabi na tama sila, hindi. Marami na po ako mga influencer na ini-unfriend. Marami akong mga connection, marami akong kakilala, mga kaibigan na mga influencer pa. Sabi ko, influencer nga kayo, pero ang influensya nyo hindi maganda, unfriend ka sa akin. Diba? Wala na akong paki sa'yo. Diba bakit? Hindi sila magandang ehemplo, hindi nila pinapakita yung proper respect. Sasabihin nila tama yung doktrina nila pero yung ugali nila hindi. Alam niyo ba na mas maganda ipakita mo yung tamang ugali kaysa tamang doktrina? Hallelujah, Jesus. Minsan mas magandang tamang pag-uugali ang ipakita kaysa tamang doktrina. Sabi dito, fear God, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. 'Di ba? Honor the emperor. I-honor natin yung tumatayong mga emperor, 'di ba? Sa panahon natin ngayon, honor natin yung presidente, 'di ba? Kahit na alam natin na may mga pagkakataong mali yung kanilang ginagawa, pero wala naman kasi tayong solid proof para sabing may pagkakamali sila. Nagigets po natin. So honor pa rin natin. 'Di ba? Kaya nga po kahit na sino pa man ang ilagay ng Panginoon, may purpose ang Panginoon kung bakit nila nilalagay yan. Sabi ng Proverbs 27, 23 to 24, be sure you know the condition of your plaques. Sa pag-o-honor ng mga plaques, alamin natin yung kondisyon ng ating mga plaques. Kaya importante na para ma-honor mo yung plaques mo, ay hindi naman yung ibaba mo yung sarili mo or ibaba mo yung authority mo para sa kanila. Sabi dito, ang pag-o-honor daw ng plaques, yung aalamin nila yung kondisyon mo. Diba? Kaya mga kapatid, yun yung isa sa una kong ginagawa palagi. Inaalam ko ano bang kondisyon ng mga tao ko or ano ba ang kondisyon ng mga taong ipinagkatiwalaan ni Lord sa akin. Sabi dito, give careful attention to your herds. Yung herds, grupo yon. Ibig sabihin, tingnan daw po nating mabuti, mag-focus tayo dun sa grupo na ibinigay ng Panginoon sa atin. Careful attention. Ipakita natin yung tama nating attention sa kanila. Hindi yung kung sino-sino pinapansin nating mga church, kung sino-sino yung mga pinaprophesy natin ng mga church na mali, ganto, ganyan, ganyan. Wala tayong pakialam doon. Yung grupo muna natin. Hindi pa nga ayos yung grupo natin, di ba? Nagigialam na tayo sa iba. Hindi pa nga okay yung grupo natin, pero pakialaman na natin sila. Nagigas po ninyo? Hallelujah. Sabi dito, for riches do not endure forever. So lagi po nating wag po nating ipagmamalaki yung lahat ng meron tayo. Malaki man yung grupo mo ngayon, 'di ba? Wag mong ipagyabang, mas lalo mong pagbutihin kasi sabi doon wala pong panghabang buhay. Sabi dito kahit daw po kayamanan, hindi po nag-i-endure forever. Ibig sabihin temporary ang lahat. So ibig sabihin temporary ang lahat ng bagay. Even po yung mga taong nandito sa Gmit na ito, maaring temporary lamang or for a season lang tayo kasi marami kaming nakasama for a season tapos nawala ngayon. Maraming dumagdag ngayon na hindi namin kasama nung kami nagsisimula pa lang. Diba? But we honor everyone. We honor the new people, we honor the old people, we honor the people that are with us. Thick and thin. Yun po ang honoring. Ganun po ang pag-o-honor. At sabi po dito na honor with respect is simply means avoiding interfering the fulfillment of an obligation or principle. Pag sinabing nag-o-honor tayo at nagre-respeto tayo sa pinapagawang protocol ng Panginoon, dapat po hindi tayo nag-interfere at tayo po ay nagiging parte pa ng fulfillment noon. So ibig sabihin hindi tayo nagiging problema, tayo po yung kasamang umayos ng problema. Hindi po tayo dagdag sa problema, tayo po ay
tayo po ay nagiging parte ng solusyon sa problema. Nagigets po ninyo mga kapatid? Hallelujah, Jesus. Sabi dito, we can give the good care when are always present for their spiritual needs. Ano po? So, kailangan alam nyo po ang needs ng inyong mga flocks kasi doon mo sila ma-honor. Ano? Para maibigay mo yung honor sa kanila, alam mo na kung ano yung needs nila or alamin mo yung needs po nila. Nagigets po ninyo? Nawa po yung natuto po kayo. Ano po? Ikalawa. Hanggang number 2 lang ito mga kapatid. Number 2, honor the Lord by service. Ano po? What is honoring? 'Di ba? Paano naman? Kanina itinuro ko na sa inyo yung mga sa tao. Paano natin ibibigay yung respeto sa flocks? Paano ibibigay yung respeto sa mga leader? Paano sa mga hindi mga mananampalataya? Ngayon naman ay paano naman natin ibibigay yung honor natin kay Lord? Ano po sa pamamagitan ng ating pagsiserve or pagsiservice. Sabi ng Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. So ibig sabihin, sa ating pong finances or sa ating pong mga yaman, ano man po yung yaman na meron tayo or kung ano man yung meron tayo, ay ibalik natin yung para sa Panginoon. Doon daw po ay may papakita natin yung ating honor kay Lord, na ibinabalik natin ng tama. Ano po yung para kay Lord ay para kay Lord. Sabi nga ni Kuya Brian kagabi sa tinuro niya, ang kay Cesar ay kay Cesar, ang sa emperador ay sa emperador, ang sa Panginoon ay sa Panginoon. Pag kay Lord, wag nating aawasan or wag nating babawasan. Kapag ka para kay Lord ay wag nating iti-take as our own po sa Panginoon 'yan. Hallelujah Jesus. At sabi doon kapag na-honor natin ang Panginoon sa ating kayamanan, ibinibigay natin yung first fruit of all your crops. Sinabi dito all your crops. 'Di ba? Kaya nga dito ko rin natutunan na kapag pala mag-o-offering ka or magta-tithes, pag ikaw may business, bukod yung tithes ng business at bukod yung tithes mo doon sa sahod mo. Bukod po yung tithes nung iyong tindahan at bukod yung tithes mo personally. Nagigets po ninyo? Hallelujah. Pero kung ang tindahan mo naman ang pinagkukunan mo lamang ng tithes and offering, ibigay mo yung pinakang the best or pinakang tama. Kasi naalala ko dati, noong nagtitinda ako ng pastil, ibinibigay ko sa Panginoon yung ikapu noon, yung first fruit noon. Tapos, ibinibigay ko naman yung sahod ko ay pledge and offerings naman yun para kay Lord. Diba? Sabi ko nga ay may sahod akong 300 dati, 100 ang binibigay ko para sa paggawa para kay Lord. So, ibig sabihin na ipapakita natin yung honor natin kay Lord doon sa serbisyong binibigay natin. At paano po natin may honor ang Panginoon? I-honor natin yung mga itinalaga ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pagsuserve sa kanila. Di ba minsan tayo, naniniwala tayo doon sa mga sabi-sabi ng iba, kapag ikaw ipinagdadala mo ng gamit yung pastor, ipinagbibitbit mo or binibigyan mo ng tubig yung pastor, or binibigyan mo ng ganito yung pastor, ang tingin ng iba, sumisip-sip na naman si kapatid o kaya naman nagiging idol na niya yung pastor. Hindi po yung idoling. Ang tawag po doon ay honoring. Sa pag-honor natin. Kaya nga po may mga pagkakataon na kapag tayo ay nag-o-honor, ibigay natin yung pinaka-the best. Naalala ko nung pumunta ako ng Tacloban, talagang ibinigay nila yung pinaka-the best nila. Hindi po ako pinapupunta sa lamesa ng hindi pa luto ang pagkain. Bago ako bumaba ng aking hotel, talaga naman sinusundo pa ako ni Prophet ng kanyang kotse doon sa lapit na laang. Maglalakad ka na lamang pababa. Hallelujah Jesus. Sinusundo pa ako noon. Kasi ganun daw nila itrato yung mga man of God or gusto nila maibigay yung the best honor nila sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-iingat nila. Kasi sabi nila, pumunta yung man of God dito, pinagkatiwala yan ni Lord sa atin. Kaya pag-ingatan natin. Ibigay natin yung the best. Kaya mga kapatid, ngayong darating na anniversary, ibigay natin sa Panginoon yung the best honoring natin sa Panginoon. Kapag may ibinigay sa inyong task, ibigay natin yung first fruit natin. Ibig sabihin yung pinaka-the best of the best na meron tayo. Nagigets po ninyo? Ibigay po natin yung best of all the best natin. Diba? Hindi lamang po yan sa wealth, kundi sa oras natin. Ibigay natin yung the best na oras natin. Kung kaya mong ibigay yung oras mo, buong Monday mo para kay Lord, ibigay mo. Kung kaya mong ibigay kalahati lamang ng araw na yun, ibigay mo kay Lord. Hallelujah Jesus. Make it the first fruit of all your crops. Hallelujah Jesus. So ganun din po para maibigay natin yung the best na service natin kay Lord. Katulad niyan, 'di ba po? Imagine niyo po 11:26 na hindi pa po ako nagdi-dinner kasi bago po ako mag-proceed sa gawain po na ito. Imagine niyo 'yun mga kapatid. May kinausap pa po ako mga tao simula pa kanina. Wala pang dinner, wala pang tigil yung bunganga ko, nananakit na yung bunganga ko sa kangangawa. Alam niyo 'yon, hallelujah. Pero tuloy lang.
Di ba bakit? Gusto kong maibigay yung pinaka-the best sa Panginoon. Naalala ko yung one time na sinabi ni Ninang Dana, pa, dapat hindi na ikaw ang gumagawa ng pagmamap. Sabi ko, ano ka ba? Kulang pa ito sa ginawa ng Panginoon para sa akin. Pagmamap lang ito, kayang-kaya ko na ito. Di ba? Kulang pa ito. Di ba? Kasi ang gusto ng Panginoon yung first fruit ng lahat ng ating ginagawa. Oras mo, trabaho mo, everything. Ano sabi nga ni Kuya Brian doon sa tinuro niya kagabi, ano connected din ano? Sabi doon yung pinakamahalaga sa iyo. Ano ba yung pinakamahalaga sa iyo? 'Di ba? Yun yung kailangan ng Panginoon. Nagigas po natin. Ano po at sabi doon Ephesians chapter 6 verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Ano sa bawat serbisyo natin na ginagawa, ano po ibigay natin wholeheartedly yung kaya natin. Ano po, wag na tayo maghangad ng kung ano pa man. Let us give everything wholehearted. Nagigets po ninyo? Praise the Lord. Ano po? So, when we honor God with wealth, we will never be a hindrance to the move of the Lord spreading His word. Alam niyo po, kapag ka po ibinibigay natin yung the best honor natin or the best service natin sa Panginoon sa pamamagitan ng kung ano yung meron tayo. Di ba, halimbawa, kung ikaw ay may sasakyan, ipinapagamit mo yung sasakyan mo sa Panginoon. Alam niyo po, hindi raw po kayo nagiging hindrance doon sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, kundi nagagamit mo yung lahat ng meron ka to serve the Lord. Ano, may sasakyan ka, para saan mo ba yung gagamitin? May cellphone ka, saan mo ba yung ginagamit? Meron kang tablet, saan mo ginagamit? May laptop ka, saan mo yung ginagamit? Di ba may mga tao na meron silang laptop, ipinapagamit nila sa church para sa mga kung anik-anik. Hallelujah, Jesus. Di ba po? Praise the Lord. Di ba parang ganito yung purpose ng tablet na ito, di ba na meron ako ay para sa glory ng Panginoon. No? Hindi ko siya ginagamit dahil personal na gusto ko lang magkaroon ng tablet para may pang games, may pang ML or whatsoever. Wala nga akong halos mga games dito eh. Di ba ang games ko nga lang araw-araw lang ata. Di ba hindi ko na nalalaro, ang tagal na. Di ba? Glory to God. Di ba nagigets po natin? Di ba, honor the Lord by service. Kaya alam niyo po, kahit saan man po ako dalhin, talagang I give my full service unto the Lord. Alam niyo na mga naging kasama ko na sa mission, kahit saan ako magpunta. I give my all unto the Lord, wholeheartedly. Ano po, magsiserve ako wholeheartedly. Kahit pa matulog ako sa ilalim ng punong mangga, kahit pa yan ay sa tent, or kahit pa yan ay sa bani, sa sahig, walang problema sa akin. Basta ako'y komportable makakahiga, okay na sa akin. Di ba po? Hallelujah. Because I am giving my wholehearted service unto the Lord. Kahit mainit, kahit walang aircon, 'di ba? Kahit pay-pay lang. Ano, kahit walang wifi, okay na 'yan. 'Di ba? Nagigets po natin. Kaya hindi po ako maarte kahit saan po ako dalhin kasi alam ko na hindi ko yung ginagawa para sa tao, hindi ko yung ginagawa para pagsilbihan nila ako. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. Totoo po 'yan. Alam niyo po ba kapag ka po may mga ganitong Gmeet, hindi po ako namamansin ng mga nagcha-chat. 'Di ba? Hindi po ako namamansin na nagcha-chat. Hindi po ako basta-basta nag-aano. Kaya alam din po yan ng nanay ko. Tinatanong niya, anong oras ang gawain mo? Pag oras na ng gawain, hindi na yan magme-message sa akin. Mamaya na yung magme-message pag alam niyang tapos na. Di ba? Kasi alam ng nanay ko, kahit dati pag tumatawag yan, hindi ko yung mga yung pinapansin. Kahit sino, kapatid ko, nanay ko, or kahit na sino, hindi ko yung pinapansin. Di ba? Eh hindi pa naman ako nagtuturo dati. Kahit nakikinig lang ako. Pagka ako'y nasa ministry, nakikinig ako, hindi ako hindi ako nagme-message. Wala akong mini-message, wala akong ano. 'Di ba? Notes lang 'yan. Bahala ka diyan. Ano po, because I wanna give everything unto God. Yung the best para sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya nawa mga kapatid, ano po, may pakita natin sa Panginoon yung grabe nating honoring sa Kanya sa pamamagitan ng serbisyo natin. Ano po, hallelujah. Kapag ka tayo ay may ginagawa para kay Lord, ibigay natin yung the best. Ano po? Hallelujah. Ibigay natin yung pinaka-the best. Ano po? Sa lahat ng best. Ano po natin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. So God is good sa ating po mga buhay. Ano po? Praise the Lord. Sabi, we can honor Him by giving our service to God. Ano po? Alam niyo po ba na sa pagbibigay natin ng right service unto God, ay naibibigay po natin yung tamang honoring natin sa Panginoon. Hallelujah. So, ibig sabihin, kahit po pala nasa malayo ka, kapag ka po natutunan ninyo or in-apply nyo po itong aking mga itinuro ngayon, ano po ay, ma-honor nyo pala ang Panginoon or na-honor nyo po pala si Lord. Ano po nang hindi nyo alam. Kahit na si Nanay Ann, siya lamang mag-isa ang gumagawa para doon sa mga bata. Minsan makulit, hindi nakikinig and so on. Pero kapag binigay niyo yung wholehearted service niya sa Panginoon, ano po, yun po ay nagbibigay ng honor kay Lord. Ano, siguro nakatingin ng Panginoon tapos, naiinis na naman siya sa mga bata. Yung mga ganyan. Di ba siguro nakikita ng Panginoon, pakikita naman ni Lord yan. Di ba? Sige, ayusin natin ng kaunti yung mga bata. Di ba? Hallelujah. Mga ganyan.
Ano po, kasi yung mga bata sa una lang naman yan makulit, 'di ba? Pag dumating yung panahon na nahihiya na yan dahil mga malalaki na sila, tingnan mo, 'di ba? Glory to God. Ano po, kaya kahit na po sila nagkukulit, kahit na po sila ay mga maliligalig, ano po, ay anuhin niyo yan, 'di ba? I-treasure niyo. Kasi alam niyo po darating yung time na mamimiss mo yung kulit niyan. Mamimiss mo yung mga tinetreasure mong yan. Mamimiss mo yung mga sigawan niyan, yung mga alam mo yung nagtuturo ka ng word of God, nagasabunutan, 'di ba? Nagakilitian, 'di ba? Yung mga ganung moments, ano, mamimiss niyo po yan in the near future. Ano, kasi na-realize ko yun ng mga time na nawalan kami ng mga bata, ano po, na sobrang dami namin nawalang mga kids ministry dati. Sabi ko, Lord, grabe. 'Di ba? At na-miss namin yun na every hapon sila ay sama-samang umiindak doon ng Father Abraham. 'Di ba? At saka ang mga ibon na lumilipad, makikita mo nagaganunin yung mga bata. 'Di ba? Hallelujah. Ano po? So, ibigay natin yung full service natin kay Lord. Ano po? Kaya sa darating po nating anniversary, ano po, simulan natin. Or hindi lang sa anniversary, bukas na bukas din. Bigay mo yung full service mo kay Lord, yung honor mo sa Panginoon. Ano po, maging sa bahay ninyo. 'Di ba? Huwag tayong maging mag-inarte sa bahay. Ano po, ibigay natin yung the best honor natin. Hindi po para i-honor yung magulang mo, kundi ino-honor mo si Lord. Ano po? Hallelujah, Jesus. Give everything, the whole service of you unto the Lord. No, glory to Jesus. So, ayun lang naman. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. No, Heavenly Father, I thank you for this wonderful time na na-share ko po sa kanila yung about sa honoring. Ora barakia romunosun tiliandre bresika dadabushaya. Father, in the mighty name of Jesus, I declare that you will work mightily and powerfully upon each and every one of them. I declare that you will work on them, Lord God. I declare na ikaw po ang manguna sa kanilang mga buhay. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa bawat araw at oras, Panginoon, na inilagay at inilaan nila, Panginoon, para sa kanilang paglilingkod, para sa kanilang pagsuserve sa iyo, Lord God. Dalangin ko po na patuloy nilang matutunan yung tamang service, Panginoon, yung the best na honor, Panginoon, na maibibigay namin sa iyo, Lord God. Kaya, Lord, sa gabing ito, Panginoon, umaga, hapon sa kanila, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na maitaas, hindi ang aming mga pangalan, kundi ikaw. Salamat, Lord, sa aming natutunan. Natutunan namin ngayon yung tamang pag-o-honor, Panginoon, yung honoring, Panginoon, na yung the best honoring, Panginoon, na maibibigay pala namin ay yung service namin sa Panginoon. Kaya pala, Lord, ayaw mo nang mareklamo, ayaw mo, Panginoon, nang masyadong nagre-reklamo kami sa pinapagawa mo because you want service na hindi po, Panginoon, labag sa loob, kundi bukal sa loob, Panginoon. Yung bukal sa loob yung lahat ng aming gagawin. Kaya, Lord, turuan mo pa po kami, ayusin mo po kami, Panginoon, at patuloy nawa na magamit, Panginoon, ano man yung ipinagkatiwala mo sa amin para mas lalong i-expand pa yung kingdom mo, Lord. Kaya salamat nga po, Ama. Tunay kang dakila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.